just because they have, once again, the combo of the Bruno and the Lilia. Magiging malaking 5 bagay din seconds till yung the pagkuha enemy ni Marky ng reaches mga the objectives battlefield. na nagawa niya Smash nung them. game number 2. What's gonna be the difference in game number 4? This game number 4 is very important for both teams. No, it's either the end of the series or the start of a game 5. Geek Fam, mukhang magsisimula sila sa orange buff. Purple naman para sa AP Brand. Yup. Nagsabay ba tayo dun sa Oo nga. Tamang leash lang naman din ang pwede nating makita. And typical Ogwen doing his thing again. Para dito kay Marky, hindi pwedeng sa early ay mawala si Ogwen sa kanyang tabi. And Susundin niya, oh. Tatawid na naman si Marky. Kaso si Baloy. Oh, Baloy! si Baloy! Oh, okay, masusutain. Pero Ow! pinikeran ni Few. At masasalo pa nga yata yung mga glooms. Pero, okay, kung na-survive niya yun, talagang magugulat tayo. Oo, okay na sana yung guiding win pero hindi tinigilan ni Aboy yung pagbanat. It's a 1-for-1 trade-off pero first blood mapupunta sa kamay ng AP Bren. And looking at kung saan napunta yung kills na yun, parehas sa mid laner. Yup, para sa mid laner, and that is exactly what you would want. It's still gonna be the same exact emblems and talents na manggagaling from both of the teams with 3 Quantum Charges plus 2 Wilderness Blessings to increase the movement speed na kinakailangan nila to rotate around the map. Kasi yun yung ginawa ng EP Brand from before and a Master Assassin na hawak ni Flapeasy, especially para doon sa ka-lead in case na maiwan siya in the side lanes, isolated para makapag-push ng extra minion waves. 20 seconds bago lumabas ang pinakaunang pagong. Looking at the items, mukhang makakalamang in terms of early game defensive items ang side ng AP Bren. Yeah, gusto talaga nilang sulitin itong early game na na-mention nga natin kanina dahil as much as possible, you would want to close out the game as early as possible para dito sa composition na hawak-hawak nila. Appraiser's Wrath, binagsak na nga doon ni Kyle TZ at mukhang meron na naman silang slight advantage pagdating dito sa pagkuha ng turtle dahil maging si Luke dito ay medyo napahihirapan nila at kung kinakailangan palang magpa-4 nitong si Marky, taking the gold crab na inaagaw pa nga sa Oh, kanya. no. Hindi talaga ipapag-4 ngayon si Marky. Oy! Hindi umabot yung Raging Sandstorm. Pero sino yung makakakuha ng turtle dahil Oy! hindi lumilipad? Marky nga lang is down. So it's likely to go into the hands of the Lap! record holder. Kyle TZ will be able to secure that turtle. Samantalang inilalaban pa ng AP Oh, Bren at wow. makukuha yung kill kay Luke. Clutch Netherrealm na nagmumula sa idol ng mga kids. Trust in the balance, and at the same way, nakita natin yung balanse ng EP Bren sa pagkuha ng objectives and also putting the pressure on Geek Fam. Hindi nila pinaabot itong si Marky ng level 4 at nung nakaabot na siya ay hindi man lang niya nagamit yung heavy spin to be able to contest kasi nasa 10 or 5% na lang yung natitira sa kanyang buhay. And not only that, dahil napuruhan din nila yung iba sa mga members, and that's Luke and even Baloyski na medyo nangyari sa sitwasyon na yon. And unfortunately for the side of Geek Fam ay nakakuha na ng 1.2k ang AP Bren. Hindi pa nga tumama ang Raging Sandstorm doon. It's a 2v2 here in the bottom lane. Naalala mo yun, no? Parang tumama doon sa bush pero yung damage ng Desert Scimitar ay naging sapat. Looking at the items, ano mo napapansin mo dito, Bri? Para compensate pa naman, no? Pero so far naman, may mga Fury Hammer na rin na nabubuo dito yung AP Bren. So kung kanina sinasabi natin na nakapag-invest sila sa pagpapakunat kahit papaano in the early stages of the game ngayon, meron na rin silang kahit papaano nga pwedeng gamitin para sa early damage. Oy, wala tayo nakita Wala. doon, ha? Wala tayo nakita. Wala. Marky, mukhang delikado siya pero hindi pa naman sapat ang damage ni Kyle TZ. Nandyan lamang si Ogwen para bigyan siya ng extra sway pabalik ng mid lane. Yeah, makunat-kunat pa rin si Marky kahit anong sabihin natin. Naka-concussive plus pa nga siya dito. So parang gugustuhin mo rin sana talagang makakuha ng isang magandang advantage pagdating dito sa mga puntong ito. Oh! Pero surprise! Flicker from Super Marco. He was probably anticipating yung pagdating nila kay TZ and Ogwen pero hindi sila nakarating ng maaga or they were found out by the rest of the members of Geek Fam. That was a little questionable pero as long as he stays alive, then it means na magkakaroon sila ng tsansa para mag-strike. So now with that resource out, wala si Super Marco na flicker, then magkakaroon pa ng extra engagement output itong si Chatero onto the bot lane. So balik muna tayo sa minion waves and Pew is gonna be using that flicker. A boy is also gonna be using that black shoes para makatakas, and Kyle TZ and company nandito nag-aabang sa susunod ng third line. 1v1 with the Great One pero nandyan na nga ang heavy spin. Secure ni Marky ang Turtle at nandyan na rin ang Dragon Flap. TZ at ang makapag-Raging Sandstorm. Pabalik doon sa kanyang Torre. It's now a 3v1. Luke, delikado siya. Naku, Luke dito, medyo pinagigitaan ng tatlo.
Kailangan tumalon pabalik pero may Netherrealm pa pala para sumalo. Kaya naman makukuha ng AP Bren yung kill onto that hero. And again, kanina, parang akala mo medyo fast na si Kyle TZ kasi nandun na siya sa loob ng turtle pit para hindi na siya magamitan ng heavy spin. Pero Marky, nakuha pa din with the retry. Mukhang tumutulis na talaga ang retribution skills dito ni Marky. And you're up against Kyle TZ at nagagawa ito ng Geek Fam in a, let's say, sudden na rotation. So this is really good coming in from Marky. Marky stonks, sobra. Yup, the solution is getting his retribution at some point in time at nakukuha nila yung kinakailangan nila to keep themselves in the game. Dahil dyan ay mas nakakakuha ng space yung ibang mga members ng side ng Geek Fam to take a little bit more in terms of those turrets. Kaya naman AP Bren, yung nahawakan nilang 1.3k gold lead ay unti-unting binababa ng Geek Fam. Discounted kung baga, but at the same time, they have to make some other moves around the map dahil wala pa silang nababasag na tore. And that is something na kailangan nilang alalahanin ngayon. Waloyski, muntikan lang. Muntikan na. Nanakot lang si Idol. Napilitan na rin mag-flicker at that point. So parang okay na yun para sa AP Bren. Pero going back to the idea na hindi pa sila nakaka-convert, medyo may problema nga yata yun. Kaso, bago nga naman mag-convert kung pwede makakuha ng pick of white Aboy! kasi mukhang gugustuhin pa nilang dalawin. Pero merong black shoes si Aboy dito. Luke nandito na with a Black Dragon 4. May Petrify pang naikasa. Pero si Kyle TZ ay masusundo lang din kasi ni Ogwen. Kaya naman magmamatapang ulit sila. Gwen going in the mid lane pero hindi na ata nila itutuloy pa. AP Bren goes in for the big rotation in bot lane. Ako, Kadera, kung ako sa'yo, nagre-recall na ako. Kasi may 4 na paparating sa'yo. Napapalibutan ka na nila, Kadera! 1, 2, 3, 4! Pumasok na nga at nastan pa. Wala ka ng kawala. Kadera will fall and they might just convert this into a turret pero hindi na dahil napakiramdaman ni Black TZ. At nakukuha pa. Mananakaw yung turtle na sa Geek Fam na sana. Raging Sandstorm is real at mukhang nag-iinit na ang mga side lane ng AP Bren. Pero kaya TC ngayon, mag-i-invade. Sino makakakuha ng purple? Ako si Marky. Nakatakas at hindi nakuha ang kanyang purple. Men, isipin mo, nakatingin lang si Flap TZ doon. Hindi na siya nagtago. Everywhere I go, I see his face. Kitang-kita mo na naman. Kamunti ka na naman si Marky. Literal na everywhere I go, the pressure is being felt. And now AP Bren, kani-kanina lang 700 yung gold din na hinahawakan nila. Pero dahil sa halo ng macro and ng micro, ngayon ay napalago nila to 3.9k at papalo na tayo sa 4,000. And this 4k gold lead for AP Bren, pwede nilang i-convert pa for more map control. Nahihirapan ngayon si Luke 0-2-0 on this Yuzong. And mukhang AP Bren, with the early game damage na mayroon sila, ay talagang na-establish nila ang control towards the mid-game. Surprisingly, si Few pa lang nga yung nabigyan talaga dito ng Geek Fam eh. Pero the rest of the members of AP Bren, sobrang protektado at alagang-alaga at hindi nahahanap sa isang alanganin na sitwasyon. Regardless, kung meron ngang threat ng isang Yuzhong and Angela at si Marky pa nga yata yung medyo alanganin ngayon, mapo-force nang gamitin yung heavy spin. Kyle TZ, medyo may ipit at madadala malapit sa tore, pero hindi naman sa ilalim at mabubuhay pa din. 35 seconds bago lumabas ang pinakaunang Lord. One big team fight ang nangyari sa baba at AP Bren. Nakalamang na ng 4,000 bago pa man magsimula ang pinakaunang big objective of the game. At mukhang mag-i-invade pa nga ang AP Bren. Hindi nila hahayaang makakuha si Marky ng libreng purple. Yup, Necklace of Duran secured here by the Faramis para precisely doon sa Yuzong in terms of the passive that he will actually use in this fight. Pero si Marky na naman na makakuha niyan. Pero kapalit yata ang buhay niya just in case. Walang nag-retry sa dalawang jungler natin doon pero nakuha pa rin lang talaga sadya ni Kyle TZ mula kay Marky at that moment. Medyo nagbabawian na dito kung kanina nakukuhaan si Kyle TZ. Parang gusto niya ng ma-redemption. Kumbaga, lalo pat zinozone na ngayon ng AP Bren yung mga gusto sanang lumapit na miyembro ng Geek Fam. And this might just be a free Lord for the side of AP Bren. That's the first Lord of the game secured by the Bees. Napakalinis na take. Pressure kay Marky. He tried his best to make sure na magkakaroon pa rin siya ng retribution para makakontest sana, pero hindi na nga ganun ang nangyari dahil nakita natin na yung heavy spin ay talagang kinomens niya, and it was the other members of Geek Fam na nakaramdam nung damage output ng side ng AP Bren. So Chidera went on to the bot lane instead para doon makakuha ng minion waves that could hopefully help them para mas lalong ma-alleviate yung pressure, yung bigat ng mga minion waves na sabay-sabay sa mapa. Kasi ngayon, yun ang gagawin ng kupunan ng AP Bren. Iisa-isahin nila hanggat maaari yung
yung mga torre na available sa Geek Fam. At tignan mo to, 3 waves na naman ang sineset up ng AP Bren with a 6K gold lead. Ang Lord ay nasa taas. In mid lane mukhang 4 ang ipapadala ng AP Bren habang nasa baba ang Khalid. Sisiguraduhin nila na makukuha nila itong second tier mid lane turret. Yun lang ba kayo muna sa ngayon ng AP Bren. At nakakagulat ding isipin na aside from the Durance na na-mention dito ni Hans, ito palang si Flap TZ naka-ano din, naka si Halberd na Halberd. So kahit na ito ring si Baloyski and Luke ang tumapat sa kanila, mayroong pwedeng tumapat at ang dami nilang pansagot sa sustain na hawak-hawak ngayon ng Geek Fam. And they seem like they really want to take out an inhibitor turret at least or maproc man lang yung shockwave mula dito. Ang hirap din kasi nga lumaban sa isang may shockwave pa nga na torre. At apart from that, si Aboy with the clear speed of the Lilia, mukhang walang makukuha ang inhibitor turret ang AP Bren. This is mission successful para sa Geek Fam na makakadepensa ng kanilang base nang hindi sila nabutasan. Yup, hanggat nakuha nila yung Holy Defense, which is the passive na manggagaling dun sa torre, then that means a win para sa kupunan ng AP Bren na ngayon ay may hawak ng 7.1k gold lead. It's Few and Kyle TZ na main damage dealers ng AP Bren ngayon. Kyle TZ very confident na pumunta sa front lines dahil alam niya na may aalalay sa kanya na extra, and with the items na daladala niyang kanyang makakakampi, yung sustain na nabanggit nga ni Brigida kanina ay hindi na masyadong mararamdaman nitong si Kyle TZ, which is the reason why Marky needs a little bit more assistance from the rest of the members of Geek Fam para makalaban. Uy, nakuha ni Marky. Ayun. Pero napilitang mag-retry. Abot naman bago magkaroon ng Lord. Pero ganoon nakatindi yung panggugulo at pang-iipit dito ng AP Bren. Ultimo buffs talaga dito ay sobrang pinahihirapan na para sa jungler ng Geek Fam. At kinukulong lamang ng AP Bren ang Geek Fam sa loob ng kanilang base. At si Luke ngayon ay mangangalahati ang buhay. 25 seconds bago lumabas ang Luminous Lord. At mukhang push lang ng push at nakaw lang ng nakaw ang objective ng AP Bren hanggat makuha nila ang susunod na Lord. Geek Fam is having a hard time trying to go for team fights dahil doon sa mga items na nabanggit natin kanina. Yung kanilang frontliner is gonna be none other than Marky and Luke na ngayon unfortunately is 0, 2, and 0 dahil sa Necklace of the Runs na meron itong si Few, and also because of the Sea Halberd na hawak ngayon ni Flap TZ. It stops a little bit of regeneration ng kanyang HP kaya hindi talaga siya makafronta ng sobra. So with that being said, mas lalong nagkakaroon ng espasyo yung kupunan ng AP Bren. Mas lalo silang nagiging libre na kumuha ng mga objectives kagaya nito. And yung Lord na secure na naman ng AP Bren, and that is the second Lord of the game. Ang dami ng objectives na na-secure ng AP Bren at nakikita natin yan sa ating scoreboard with an 8k gold lead. At ganito na naman ang kanilang gagawin, a 3-wave setup potentially. Maybe this time ay tapusin na ang laro. Hindi malabong yun ang magiging susunod na plano para dito sa AP Bren. Kaya naman inilalapag na rin ni Aboy lahat ng kanyang mga shadow energies para as much as possible mabawasan na nila itong paparating na Lord. Dahil ito nga ay isang level 2 Lord lang naman na kinakailangan na nilang problemahin. Marky dito medyo mapupoke din ng bahagya. Ogun ginamit ang Encircling Eagle. Kyle? Kahit si pumasok na nga man totoon, energy eruption. Uy, wow! Pinagsakan. Pero si Aboy mapipilitan na rin mag-black shoes. Ginamit na rin doon ni Super Marco yung kanyang torn apart memory. Oh, pero ton. wala namang sobrang mapapatumba. Maganda ang naging depensa ng Geek Fam at nakuha din ng AP Bren yung dalawang inhibitor turrets. At kailangan na nga ata mag-back ng AP Bren dahil medyo malayo pa ang minions doon sa taas. Pero susunduin na ni Flap TZ at mukhang ipipilit pa nila ang natitirang inhibitor turret ng Geek Fam. Ang nice nila ay wala na talagang labasan at this point. Meron naman sila super minions and they will probably go. Circling Eagle, kahit TC pa ang kasama dito, may energy eruption kaya siyang gagamitin. Pero Here hindi comes naman Luke. tumuloy si Super Marco. Si Luke na ngayon na sinaniba ni Baloyski, naghahanap ng mga pwedeng setan. Nandoon na rin si Ogwen na medyo low kaya kinakailangan lumayo pansamantala. Pero sabi ni Flap TZ, mag-re-engage tayo. Kakayanin ba nila dahil Luke? nakapag-isa na lang yata si Luke dito. Mabilis nga lang gumalaw kaya hindi na rin nilaban pa. Good zoning mula sa Geek Fam pero mukhang itutuloy pa rin. Kyle TZ Raging Sandstorm sa likod! May iwasan naman ni Aboy kahit papaano pero napilitan ng mag-heavy spin doon si Marky. Netherrealm ikinasan na ngayon ni Few para sagipin yung kanyang mga kasama at nagkaubusan o nagkapilitan talaga ng skills mula sa parehong kupunan. They're not letting go of this final inhibitor na hinahawakan ng Geek Fam hanggat maaari. Kung meron tayo na matitira para sa atin, then we have to defend it like it's our lives depending on it. At yun nga
ang nakasalalay sa laban na to. It's their chance to get into the next stage of the upper bracket dahil unti-unti nang kumakatok ang AP Bren sa kanilang pintuan. A Rose Gold Meteor has been brought here or been bought here by Super Marco para mas lalo siyang magkaroon ng extra engagement knowing na magkakaroon siya ng shield pagdating ng lagpas kalahati ng kanyang buhay. So the confidence is gonna be there. Lamang at hawak ng AP Bren ngayon ang momentum and the gold lead with few manning everything else. And ngayon makikita natin ang AP Bren ay talagang nagse-set up na rin dito sa mid lane. Pwede silang mag-engage with one good Raging Sandstorm or even a Circling Eagle. At hinahanap na nga nila yung mga pwede nilang pitasin around the map pero nagtatago naman ng maayos ang Geek Fam. Maliban na lamang kung makita si Marky dito, heavy spin, Raging Sandstorm nagamit na rin. Pero si Ogwen ay nandyan naman via the Guiding Wind. At mukhang hindi napapasukin pa ng AP Bren dahil 5 segundo na lang at lalabas na ang pangatlong Lord. Napakagandang pick-off sana kung natanggal nila itong si Flap TZ, pero with that heavy spin already expended, ngayon alam na ng AP Bren na kayang-kaya na talaga nilang tapangan o harapan, simulan itong Lord na talagang kinakalahati na kanila dahil bahala na sina Flap TZ at Ogwen para mang-zone ng mga kalaban na mag-a-attempt lumapit basta-basta. Hindi na natatakot ngayon ang AP Bren. They will take this Lord and Lilipad! possibly Wow! engage. Pinasok na talaga nila si Baloyski. Yung unang hinahanap, Super Marco will take him down at may Raging Sandstorm pa na magmumula kay Fly TZ. Si Luke naman ang hinahanap Luke? dito. Black Dragon form, napilitan na rin gamitin. Pero palabas, paiwas dahil hindi nalalaban ng Geek Fam. Mukhang magkakaroon ng 4v5 defense for the side of Geek Fam. Ang Lord ay nagmamarcha muli sa mid lane. Kyle TZ with a heavy spin. Mukhang mapipin down siya doon pero wala namang mangyayari pa. Meron pang Flask of the Oasis din na natitira. So, babalik ang buhay niya kahit papaano. Ang Lord ngayon na 10 nagmamarcha seconds, ay medyo Baloy. kailangan natin tignan talaga. Circling Eagle na naman on to Marky. Wala na siyang heavy spin this time. At Yeah, pumasok na the nga sina Flap TZ doon sa kabila. Napatumbalas Lock! na din at si Aboy. At Marky yung na lang! target ay yung Torre.